Luke chapter 9 verse 23. And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Inspiration. That is your cross to bear. Have you heard this phrase? This phrase is flippantly used to describe a hardship that someone must endure. Jesus Christ endured this torture so that we could live eternally. Do as he asks. Follow him daily and deny yourself. Live for him, not for you. Do that, and you will be saved. Let's pray. I long to live a life that is worthy to bear your cross. Lord Jesus, I can never suffer as you did, but I wish to give my life to you and follow you for the rest of my mortal days. Forgive me for my selfish thoughts and actions, and aid me in my quest to rid them from my mind entirely. You have shown me the way, are the truth and the life. Thanks be to God. Amen. Lucas Kabanata 9, talata 23. At sinabi niya sa kanilang lahat, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng buhay dahil sa akin, siya ang maliligtas. Inspirasyon. Narinig mo na ba ang kasabihang iyan ang krus na kailangang pasanin? Madalas itong gamitin upang ilarawan ang mga pagsubok na dapat tiisin ng isang tao. Ngunit tandaan natin, si Hesu Kristo mismo ang dumaan sa matinding paghihirap upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya't sundin natin ang kanyang paanyaya. Itakwil ang sarili. Pasanin ang sariling krus araw-araw at sumunod sa Kanya. Mamuhay tayo para sa Kanya, hindi para sa ating sarili. Gawin natin ito at tayo'y maliligtas. Tayo'y manalangin. Panginoong Jesus, nais kong mamuhay ng karapat-dapat sa krus na iyong pinasan. Alam kong kailanman ay hindi ko mararanasan ang tindi ng iyong paghihirap. Ngunit buong puso kong iniaalay ang aking buhay upang sumunod sa iyo hanggang sa wakas ng aking mga araw. Patawarin mo po ako sa aking pagiging makasarili at tulungan mo akong alisin ang mga ito sa aking isipan. Ipinakita mo sa akin ang daan. Ikaw ang katotohanan at ang buhay. Salamat po, O Diyos. Amen.